Ang Bayan Editorial, Enero 7, 2025. Labanan ng pangapi, pasismo at pagtatraidor ng rehimeng US Marcos. Taglay ang hindi matitinag na determinasyon at sa tanglaw ng pamumuno ng partido, ubos kayang babagtasin ng malawak na masa ng sambayanan sa darating na taon ang mahirap na landas ng pakikibaka upang pag-ibayuhin ang kanilang paglaban sa kurap, papang-api, brutal at taksil sa bansa na rehimeng US Marcos. Palubha ang kalagayan ng mayorya ng mamamayang Pilipino dahil sa mga pahirap at pabigat na patakaran at programa ng rehimeng US Marcos. Sa nagdaang taon, lalong bumulusok ang kalagayang panlipunan at kabuhayan ng taong bayan. Dahil sa mga patakarang palaasa sa importasyon at pumapatay sa lokal na produksyon, halos walang patid ang pagsirit ng presyo ng pagkain, langis at mga saligang pangangailangan, pati na ang gastusin sa kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyo. Nagtitengang kawali si Marcos sa sigaw ng masang manggagawa para sa karampatang sahod na nakabubuhay sa kanilang mga pamilya. Hinahagisan niya ng barya mga manggagawa habang busog na busog ang mga dayuhang malalaking kapitalista. Kaliwat kanan ang pangangamkaw sa lupa ng mga magsasaka ng mga Panginong may lupa at malalaking plantasyon at kumpanya sa pagmimina. Inaagawan ng kabuhayan ang mga mamalakaya, mga driver at operator at iba pang sektor ng masang anak pawis. Kulang na kulang ang trabaho, lalo na para sa mga kabataan sa ekonomiyang hindi industrialisado. Kung ano-ano na lamang ang pinapasukang mapagkakitaan ng milyon-milyong manggagawa at mayorya ng mga pamilyang nabubuhay sa kahit tuka. Libo-libo ang araw-araw na napupersang mga ibang bansa para makipagsapalaran para kumita ng kaunti para sa kanilang mga pamilya. Palala ng palala ang hindi pagkakapantay-pantay at inustisyang palipunan. Habang karamihan ay lumalaban para mabuhay sa gitna ng kahirapan, tuloy-tuloy namang nagpapakasasa sa kalabisan at luho si Marcos at kanyang mga korap na burokrata. Pinapabor ang mga kapitalista at malalaking Panginong may lupa. Ang pamilyang Marcos mismo ay nabubuhay sa layaw, ngiya't mayang paglabas ng bansa, mga piging at konsyerto sa Malacanang, paggamit ng helicopter para sa pribadong biyahe at iba pa. Nagkakamal sila ng mas malaking kayamanan sa pamamagitan ng korupsyon, mga kickback, pagsasamantala sa mga manggagawa at magsasaka at pagdambong sa likas na yaman ng bansa. Lalo na sa harap ng parating na eleksyon, abala ngayon ang nagaharing pangkating Marcos sa konsolidasyon ng kanyang kapangyarihan para suluhin ang poder. Ginagamit niya ito laban sa mamamayan at sa kanyang mga karibal sa politika. Sinisipa niya ngayon ang mga Duterte na inalyado niya sa bandaraya sa eleksyong 2022. Gayunman, nagbibingi-bingihan siya sa hinaing ng taong bayan na ipaaresto si Rodrigo Duterte at patalsikin si Sara Duterte upang mapagpasyang maparusahan sila sa laksang krimen ng pagpatay at pandarambong sa kabangyaman ng bayan. Walang lubayang brutal na gerang panunungkil ni Marcos, papatindi pa ang terorismo ng Estado para gupuin ang kanilang pakikibaka. Sa tabing ng mga deklarasyong insurgency-free, ipinapataw ni Marcos ang di-deklaradong batas militar at libo-libong barangay sa kanayunan na higpit na kinokontrol ng kanyang mga basistang utusan. Pinakikitid ni Marcos ang larangan ng pakikibakang legal, sa kanayunan man o kalungsuran. Walang habas ang surveillance, panggigipit, rayot-tagging, pag-aresto at pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso laban sa masang naninindigan at lumalaban para sa makabayan at demokratikong interes ng bayan. Sagad-sagari ng pagtatraidor ni Marcos sa sambayanang Pilipino sa pagyuko niya sa kapangyarihan ng imperialistang amo. Sa ilalim ng puppet na si Marcos, walang kasing garapalang panghihimasok militar ng US. Bulag niyang sinusunod ang lahat ng kagustuhan ng US, kabilang ang pagtatayo ng dagdag pang base militar at sekretong pasilidad. Ipinailalim niya ang reaksyonaryong sandatahang lakas sa utos at kontrol ng mga opisyal militar ng US. Pinagagamit ni Marcos ang bansa sa US sa pagpapainit nito ng armadong hidwaan sa imperialistang karibal na China, kabilang ang paglalayag ng mga dambuhalang armada ng US Navy sa loob mismo ng kapuluan ng Pilipinas. Sa darating na taon at panahon, dapat lalong palakasin ng malawak na masa ng sambayanang Pilipino ang kanilang pakikibaka laban sa puppet, pahirap at pasistang rehimeng Marcos. Dapat ubos kayang pandayin ng determinasyon at kakayahan ng taong bayan na magbangon at magprotesta. Dapat nilang ipamalas ang kanilang galit sa pagkainutil nitong ibaba ang presyo ng pagkain at mga bilihin at kabiguang lumikha ng regular na trabaho para sa milyong-milyong manggagawa. Dapat nilang ipaglaban ang kanilang demokratikong kahingian para sa lupa, dagdag sahod at sweldo, kabuhayan at sapat na serbisyong palipunan. Puspusang patatagin ang determinasyon ng sambayanang Pilipino para basagin ang teroristang lagim ng rehimeng US Marcos. Dapat nilang matapang na labanan sa lahat ng paraan ang pasismo ng Estado.
bigyan ng boses ang lahat ng biktima ng mga pamamaslang at karahasang militar sa kanayunan at kalungsuran. Tipunin ang kanilang lakas sa sama-samang pagmarcha sa lahat ng dako ng bansa para isigaw at ipaglaban ang katarungan. Dapat tumindig ang buong bayan para sa karapatan at katarungan para sa lahat ng biktima. Dapat ipamalas ng sambayanan ang patriotikong galit kay Marcos. Palakisin ang sigaw para lansagin ang lahat ng base militar ng US, alisin ang lahat ng sandatang pandigma ng US na iniimbak nito sa Pilipinas. Tutulan ang mga pagsasanay sa gera at palayasin ang lahat ng tropang Amerikano, pati mga tropa ng Japan na kinakaladkad ng US. Dapat ipaglaban ng bayan ang tunay na nagsasariling patakarang panlabas na nagtataguyod sa kapayapaan at dialogo, partikular na para lutasin ang hidwaang pangkaragatan sa China. Determinado ang partido na pangibabawan ng mga kahinaan sa nakaraan at itaas ang kakayahan nito na malawakang pamunuan ng masa. Hinihikayat nito ang lahat ng kanyang kadre at ng revolusyonaryong masa na ibayong pandayin ang kanilang determinasyon na palawakin at palakasin ang partido, ang bagong hukbong bayan at mga revolusyonaryong organisasyong masa. Isulong ang pambansa demokratikong revolusyon at ubos kayang kamtin ang mga tagumpay ngayong taon at sa panahong darating.